Ano ang pinagkaiba ng purgatory at Abraham's bosom? Malaking pagkakaiba sa Abraham's bosom. Nasa Catechism of the Catholic Church, 633, Bro John Ray, pakibasa. Sabi dito, Scriptures calls the abode of the dead, at to which the dead Christ went down. Hell, or Sheol in Hebrew, or Hades in Greek. Because those who are there are deprived of the vision of God. Such is the case for all the dead, whether evil or righteous, while they await the Redeemer, which does not mean that their lot is identical. As Jesus shows through the parable of the poor man Lazarus, who was received into Abraham's bosom. It is precisely these holy souls who awaited their Savior in Abraham's bosom, whom Christ the Lord delivered when he descended into hell. Jesus did not descend into hell to deliver the dumb or to destroy the hell of damnation, but to free the just who had gone before him. Yan, Brother Wendell. Oh, ayan. Malinaw yan. Batay sa naturang Catechism of the Catholic Church, 633, no, yung tinawag na impyerno dahil due to the varieties of languages kasi, no, from Hebrew, Greek, no, and then Latin, impieros. Diyan ang galing ang impierno, impieros. However, the proper English translation, hindi yan na impierno talaga sa mga demonyo, kundi yun ang tinatawag na tinatawag yan sa Catechism, the lower region or the realm of the dead. So, yun ang tinatawag din yan na limbus patrum. The limbo of the fathers. However, ang purgatory ay isang state of purification para sa mga temporal punishment na ang kasalanan ay napatawad na sa kumpisal, but due to the justice of God, ang temporal punishment ay di pa lubos na babayaran. Paano ba yan? Halimbawa, dahil tayong mga Katoliko, katayo lang mga Katoliko, meron tayong sakramento ng pangungumpisal. San Juan Kapitulo 20, 21, 22. Ang papatawarin ng pare dito sa lupa, pinatawad na doon sa langit. Malinaw yan. Ngayon, nang pinatawad na ng pare ang kasalanan, halimbawa, nanapak ka ng kaibigan mo sa publiko, pinagsisihan mo yan. Pinagsisihan mo yan. O kaya, halimbawa, nagkaroon ka ng kalaguyo, pinagsisihan mo yan. Nangungumpisal ka, iniwan mo yung kalaguyo mo dahil nangungumpisal ka, pinatawad ka. Pero alam nyo, meron pang temporal punishment yan. Meron pang tinatawag na epekto sa kasalanan na pinatawad na. Bakit? Dahil nagkaroon ka ng dishonesty sa pag-aasawa. May epekto yan. Yung kalaguyo mong iniwan mo, galit yan sa iyo. Di ba? Kahit humingi ka na ng tawad, so may epekto yan. Kailangan ang reparation to the damage. Ano ang qualification para makapasok sa langit? San Mateo Kapitulo 5:8, Brad John Ray. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino lang ang makakita ng Diyos? Malinis ang puso. Kaya paano mo masiguro sa lahat ng mga ibang sikta na walang purgatorio na talagang malinis ang kanilang puso? Malinis lang ang puso na pwedeng makakita sa Diyos. Kaya nga, sa Marcos 9:49, John Ray, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy
at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Oh, so may apoy na magdadalisay sa bawat isa. Remember, yung malinis lamang ang puso ang makakita sa Diyos. So may dadalisay at ito'y tinatawag na apoy, hindi yan impyerno. So ano yan? Yun din ang binanggit ng ating Panginoon sa Kristo, San Mateo 5:26, Brad John Ray. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. O justisya talaga ang Diyos. Na ang tanong, dahil may kulungan na hindi ka pwedeng makalabas, hanggang hindi mo mabayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang tanong, katawan lang ba ang ikulong? Unang Pedro Kapitulo 3:19, Brad John Ray. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. O, may mabasa tayong mga espiritu na bilanggo. Ngayon, kung ang ibang sikta na sula Eskriptura Bible alone, para sa kanila, langit lang imperno, walang purgatorio. Anong tawag nila sa kulungan ng mga espiritu? Kung walang purgatorio, kung langit lang at imperno, di lahat na tao ay barbecue. Bakit? Malinaw yan sa pinadayag, pahayag chapter 7:21 na walang sino mang makapasok kahit may maliit na kasalanan. Ano ang tawag sa Spanish Bible? May isang Spanish Bible na 1 Peter chapter 3 verse 18-19, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. So, yun ang pagkakaiba sa purgatorio at yung tanong niya na tinatawag sa Latin, Inferos, the limbus of the Father. Yan. Maraming salamat, Brother Wendell, sa napakaganda at malinaw na sagot.